Hello at maligayang pagdating. Ako si Dr. Mila De La Paz at sa loob ng mahigit 2 dekada, nagkaroon ako ng pribilehiyong magpakadalubhasa sa kalusugan ng mga nakatatanda na nakatuon sa pagtulong sa mga masisiglang kababaihan na tulad ninyo na harapin ang kahangahangang paglalakbay ng buhay sa edad na 60 pataas. Bago tayo magsimula, hayaan ninyong tanungin ko kayo ng isang medyo personal na bagay na naranasan nyo na bang tumayo ng medyo mabilis at nakaramdam ng biglaang pagkahilo. O marahil, napansin ninyo na ang inyong mga kamay at paa ay palaging malamig. Gaano man karaming medyas ang inyong isuot. Baka naman ito ay isang patuloy na pakiramdam ng pagod na hindi mawala-wala o isang nakakainis na pangingimay sa inyong mga binti na gumagambala sa inyong pagtulog. Para sa milyon-milyong kababaihang Pilipino na higit sa 60 ang mga ito ay hindi lamang basta-bastang mga quirks ng pagtanda. Ito ay mga banayad at patuloy na bulong mula sa inyong katawan na nagpapahiwatig ng isang problema sa inyong sirkulasyon. Mayroong isang malaganap na kasinungalingan sa ating kultura na upang tunay na makontrol ang ating kalusugan sa ating mga ginintuang taon, kailangan nating gawin ang mga sukdulan at maparusang mga pamumuhay. Binobomba tayo ng mga larawan ng mga senior na tumatakbo sa mga marathon o gumagawa ng mga high-intensity workout at sinasabihan tayong sundin ang mahigpit na mga dieta na nag-aalis ng buong mga grupo ng pagkain. Bagamat kapuri-puri, para sa ilan ang ganitong paraan ay maaaring maging napakabigat, hindi makatotohanan, at sa totoo lang, nakapanghihina ng loob para sa marami. Maaari itong mag-iwan sa inyo ng pakiramdam na kung hindi ninyo kayang gawin ang ganoong kasidhian, wala nang saysay na subukan pa. Ito ay isang mapanganib at nakapagpapahina na kasinungalingan. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilan sa mga pinakamalalim at makabuluhang pagpapabuti sa inyong circulatory health, ang mismong sistema na naghahatid ng nagbibigay buhay na oxygen at sustansya sa bawat selula ng inyong katawan, ay hindi nangangailangan ng isang personal na chef o isang striktong trainer. Paano kung ang sikreto sa mas magandang enerhiya, mas matalas na pag-iisip at isang panibagong pakiramdam ng kumpiyansa ay nasa loob na ng inyong refrigerator o pantry? Ngayon nais kong alisin ang maling akalang ito at ibahagi ang isang mas banayad abot kaya at napapanatiling landas. Magsasama-sama tayo sa isang paglalakbay, hindi ng pagbabawas, kundi ng pagdaragdag. Ating tuklasin ang 5 simple, hindi kapansin-pansin at masasarap na pang-araw-araw na pagkain na mahahanap ninyo sa anumang grocery store mula sa isang SM supermarket sa Luzon hanggang sa isang Robinson supermarket sa Mindanao. Ang mga ito ay hindi mga kakaibang superfoods mula sa isang malayong lupain. Sila ay mga simple, ngunit makapangyarihang kaalyado na tahimik at epektibong tumutulong upang suportahan ang inyong sirkulasyon. Hindi lamang ito tungkol sa pag-iwas sa sakit. Ito ay tungkol sa aktibong paglinang ng isang buhay na puno ng sigla kasarinlan at hindi natitinag na kumpiyansa. Ito ay tungkol sa pagtiyak na mayroon kayong lakas na maglakad sa mga magagandang tanawin sa Luneta Park, ang enerhiya upang makipagsabayan sa inyong mga apo sa pamamasyal at ang katatagan upang maramdaman na kayo ay malakas, may kakayahan at may kontrol sa inyong sariling magandang buhay. Kaya kumuha ng isang tasa ng salabat, maging komportable at pag-usapan natin kung paano alagaan ang inyong katawan mula sa loob palabas. Ang makapangyarihang beets, ang unang powerhouse na pagkain na kailangan nating pag-usapan ay isa na maraming tao, ang may love-hate relationship. Ngunit ipinapangako ko sa inyo, ang mga benepisyo nito ay sulit na mahalin ang simpleng beets. Sa loob ng maraming taon, ang karaniwang payo para sa kalusugan ng puso ay simpleng bawasan ng asin upang pamahalaan ang presyo ng dugo.
Habang mahalaga nga ang pagbabawas ng sodium, ito ay kalahati lamang ng isang mas malaki at mas kapanapanabik na larawan. Ang pag-asa lamang sa pagbabawas ng sodium ay tulad ng pagmamaneho ng kotse na nakatapak sa preno ngunit hindi kailanman hinahawakan ang gas. Naglalaro kayo ng depensa ngunit hindi ninyo aktibong pinapalakas ang pagganap ng inyong sistema. Ang lumang paraan ay tungkol sa pagbabawal, ngunit ang bago at mas epektibong paraan ay tungkol sa aktibong pagbibigay sa inyong katawan ng mga kagamitan na kailangan nito upang maayos na pamahalaan ang sarili. Kung masigasig ninyong iniiwasan ng asin, ngunit nakikita pa rin ninyong tumataas ang mga numero ng inyong presyo ng dugo, ito ay isang senyales na ang inyong katawan ay humihingi ng mas proaktibong suporta. Dito pumapasok ang beets. Ang kahalagahan ng makulay na root vegetable na ito ay nakasalalay sa napakataas na konsentrasyon nito ng dietary nitrates. Kapag kumakain kayo ng beets o umiinom ng beet juice, ang inyong katawan ay gumagawa ng kaunting mahika at ginagawang isang mahalagang molekula na tinatawag na nitric oxide. Isipin ang nitric oxide bilang isang master regulator para sa inyong mga daluyan ng dugo. Ito ay gumaganap bilang isang malakas na vasodilator na isang siyentipikong paraan ng pagsasabi na sinasabihan nito ang mga makinis na kalamnan sa pader ng inyong mga ugat na mag-relax at lumawak. Isipin ang isang abalang 2-lane highway na biglang lumalawak sa isang 4-lane superhighway. Ang daloy ng trapiko ay nagiging maluwag, nababawasan ang pagsisikip at lahat ay nakakarating sa kanilang destinasyon ng mas mahusay. Iyan ang ginagawa ng nitric oxide para sa inyong dugo. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng inyong mga daluyan ng dugo, pinapayagan nito ang dugo na dumaloy ng may mas kaunting presyon na maaring humantong sa mas malusog na mga reading ng presyon ng dugo. Ang pinabuting daloy na ito ay nangangahulugan din na mas maraming oxygen at mahahalagang sustansya ang makakarating sa inyong utak kalamnan at mga organo na lumalaban sa pagkapagod at sumusuporta sa pangkalahatang sigla. Ang isang tasa ng beet juice ay maaring simulan ang prosesong ito sa loob lamang ng ilang oras. Paano ninyo ito madaling maisasama sa inyong buhay? Hindi ninyo kailangang kumain ng isang lata ng adobo na beets araw-araw. Maliban kung gusto ninyo, ang isang kamangha-mangha at simpleng paraan ay ang magsimula sa beet juice. Maaari kayong makahanap ng mga pre-packaged 100% purong beet juice sa karamihan ng mga grocery. Subukang uminom ng mga 4 hanggang 8 onsa, mga 120 hanggang 2 for the meal sa isang araw. Maaari ninyo itong inumin ng direkta o kung masyadong malakas ang lasa nito, ihalo ito sa kaunting apple o carrot juice. Ang isa pang mahusay na paraan ay ang i-roast ang mga ito. Kuskusin lamang ang ilang sariwang beets, lagyan ng isang kutsaritang olive oil, balutin sa foil at i-roast sa 400 degrees. Mga 200 deko sa loob ng 45-60 minuto hanggang lumambot. Nagiging matamis at masarap ang mga ito. Maaari ninyo itong hiwain sa ibabaw ng salad o gawing side dish. Meron akong isang kahangahangang pasyente, si Aling Susan, isang 72 taong gulang na retiradong guro mula sa Cebu. Mahilig siyang maglakad-lakad araw-araw sa paligid ng Fuente Osmeña Circle, ngunit nadidismaya siya sa kung gaano kabilis siyang hingalin. Ang kanyang presyo ng dugo ay borderline high at nakaramdam siya ng pagkatalo. Ipinakilala namin ang isang maliit na baso ng beet juice sa kanyang morning routine. Pagkatapos ng 2 buwan, pumasok siya sa aking opisina na may kislap sa kanyang mga mata. Katatapos lang niyang ikutin ang buong parke nang hindi humihinto at sinabing parang bumata siya ng 20 taon. Ito ay hindi isang milagrong gamot. Ito ay ang simple at tuloy-tuloy na kapangyarihan ng pagkain. Ngayon, nais kong kumustahin kayo. Kasalukuyan ba ninyong sinusubaybayan ang inyong presyo ng dugo? Ang pakiramdam ba ng pagkahingal o madaling mapagod
ay isang bagay na pumipigil sa inyo sa mga aktibidad na gusto ninyo. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito tungkol sa beats mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng Yuan sa mga komento sa ibaba. Kung hindi ito ang hinahanap ninyo, i-type ang 0 para matuto ako at mapabuti para sa susunod nating pag-uusap. Ang yaman ng matatabang isda. Susunod sa ating listahan ay isang pagkain na nagdudulot ng isang dampi ng luho at napakalaking benepisyo sa kalusugan sa inyong plato, matatabang isda, lalo na ang salmon. Sa loob ng mga dekada, ang umiiral na karunungan tungkol sa taba ay simpleng mas sama ang taba. Sinabihan tayong pumili ng low-fat o fat-free sa lahat ng bagay mula sa yogurt hanggang sa salad dressing. Ang sobrang pinasimpleng paraan na ito ay nagtulak sa marami na iwasan ang mga napakalusog na taba na pinapalitan ang mga ito ng asukal at refined carbohydrates na alam na natin ngayon na mas nakakasama sa kalusugan ng puso. Ang lumang paraan ng pag-iisip na ito ay nabigong kilalanin ang pagkakaiba sa pagitan ng mga mapaminsalang trans fats na matatagpuan sa mga processed na pagkain at ng mga mahahalaga at nagbibigay buhay na taba na kailangan ng ating katawan, lalo na ng ating tumatandang katawan. Kung ilang taon na ninyong masigasig na iniiwasan ang lahat ng taba, maaaring hindi ninyo sinasadyang ginugutom ang inyong sistema ng sirkulasyon ng isa sa pinakamahalagang kaalyado nito sa paglaban sa pamamaga. Ang kahalagahan ng matatabang isda tulad ng salmon tanigi at tamban sardinas ay nakasalalay sa kanilang mayamang nilalaman ng omega-3 fatty acids, partikular ang EPA at DHA. Ang mga ito ay hindi lamang mga magarbong acronym, sila ay mga makapangyarihang panlaban sa pamamaga. Isipin ang talamak na pamamaga bilang isang mabagal at kumukulong apoy sa loob ng inyong mga daluyan ng dugo. Ang apoy na ito ay maaaring makapinsala sa maselang pader ng inyong mga ugat na humahantong sa pagbuo ng plaque, isang kondisyon na tinatawag na atherosclerosis na nagpapatigas at nagpapakipot sa mga daluyan. Pinipilit nito ang inyong puso na magtrabaho ng mas mabigat at pinapataas ang panganib ng pamumuo ng dugo. Ang mga omega-3 ay tulad ng mga bumbero na dumarating at pinapatay ang pamamaga na yon. Tumutulong silang gawing hindi gaanong malagkit ang mga platelet ng dugo na binabawasan ang panganib ng mapanganib na pamumuo at maaari rin silang makatulong na mapababa ang triglycerides, isang uri ng taba sa inyong dugo na maaring mag-ambag sa pagtigas ng ugat. Para sa mga kababaihan na higit sa 60 na may mas mataas na panganib para sa mga cardiovascular event, ang pag-amo sa panloob na pamamaga na ito ay hindi lamang kapaki-pakinabang. Ito ay talagang kritikal para sa pangmatagalang kalusugan at kumpiyansa. Ang paggawa ng matatabang isda bilang bahagi ng inyong dieta ay parehong masarap at simple. Inirerekomenda ng mga eksperto sa puso ang hindi bababa sa 2 serving ng matatabang isda bawat linggo. Ang isang serving ay humigit kumulang na hanggang 115 gramo o kasing laki ng isang kaha ng baraha. Isa sa pinakamadali at pinakamasarap na paraan upang ihanda ang salmon ay ang pag-bake nito. Kumuha ng isang 150 gramo na file, ilagay sa isang piraso ng parchment paper, lagyan ng kaunting olive oil, pigaan ng sariwang lemon juice at budburan ng dill at itim na paminta. I-bake sa 400 degree mga 200 dakran sa loob ng 20 minuto at mayroon na kayong perpekto at masustansya sa pusong ulam. Maaari rin kayong gumamit ng dilatang salmon o tuna na mahusay para sa paggawa ng mga salad na may Greek yogurt sa halip na mayonesa o mga fish patty. Naaalala ko ang isang pasyente na nagngangalang Ginang Maria, isang 67 taong gulang na lola na nakatira sa Davao. Nahihirapan siya sa pananakit ng kasukasuan at pangkalahatang pakiramdam ng kabagalan. Napansin ng kanyang doktor ang pagtaas ng kanyang mga antas ng triglyceride.
Nagtulungan kami na palitan ng dalawa sa kanyang lingguhang pagkain ng pulang karne ng baked salmon at tanigi. Sa loob ng 6 na buwan, hindi lamang bumuti ng malaki ang kanyang mga antas ng triglyceride, ngunit iniulat din niya na ang paninigas sa umaga sa kanyang mga kamay at tuhod ay lubos na nabawasan. Nakabalik siya sa kanyang minamahal na paghahardin, isang hilig na akala niya ay kailangan na niyang isuko. Kaya huminto muna tayo at kumonekta. Kasalukuyan ba ninyong isinasama ang matatabang isda sa inyong dieta? Nananatili ba kayo sa ilalim ng lumang lahat ng taba ay masama? Napag-iisip at nakita ninyong nakakagulat o nakakatulong ang impormasyong ito? Kung ang seksyon na ito tungkol sa kapangyarihan ng omega-3s ay tumatak sa inyo, mangyaring mag-type ng 1 sa mga komento. Kung gusto ninyong matuto tungkol sa iba pang mga paksa, ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng 0. Ang inyong feedback ay napakahalaga. 3. Ang makukulay na berries. Dumako na tayo sa ating pangatlong kampeon sa sirkulasyon, isang kategorya ng mga pagkain na kasing ganda tingnan at kainin, berries. Ang lumang paraan ng pagkuha ng ating bitamina ay madalas na nagsasangkot ng isang beses sa isang araw na multivitamin pill at marahil isang paminsan-minsang baso ng orange juice. Habang ang isang multivitamin ay maaring punan ang ilang mga kakulangan, hindi nito kailanman magagaya ang komplikadong synergy ng mga compound na matatagpuan sa buong pagkain. Ang ideya na maaari mong makuha ang buong benepisyo ng isang masiglang halaman sa isang tableta ay sa kasamaang palad isang alamat. Ang ganitong pagtingin sa nutrisyon ay hindi nakikita ang mas malaking larawan kung paano nagtutulungan ang libu-libong mga plant compound na kilala bilang phytonutrients upang protektahan ang ating mga katawan. Kung umaasa kayo sa isang tableta upang magbigay ng inyong proteksyon laban sa antioxidant, nawawala sa inyo ang pinakamakapangyarihan at madaling magamit na mga anyo na iniaalok ng kalikasan, at maaaring ang inyong mga daluyan ng dugo ang nagbabayad ng halaga. Ang tunay na mahika ng mga berries, tulad ng blueberries, strawberries, raspberries, ay nakasalalay sa kanilang mayamang konsentrasyon ng mga flavonoid compound, partikular ang isa na tinatawag na anthocyanin. Ito ang compound na nagbibigay sa kanila ng kanilang maningning na pula-asul at lilang kulay. Ang mga anthocyanin ay malakas na antioxidant at anti-inflammatory agent, ngunit mayroon silang espesyal na pagkahilig sa ating sistema ng sirkulasyon. Tumutulong silang protektahan ang maselang pader ng ating mga daluyan ng dugo na tinatawag na endothelium mula sa oxidative stress at pinsala. Isipin ang endothelium bilang ang makinis, non-stick na patong sa loob ng inyong mga ugat. Kapag ito ay malusog, ang dugo ay dumadaloy ng maayos. Kapag ito ay nasira, ito ay nagiging magaspang at malagkit na nag-aanyaya sa plaque na mabuo. Ang mga anthocyanin ay tumutulong na mapanatili ang makinis at malusog na pader na yon. Bukod pa rito, tulad ng mga nitrate sa beets, ang mga compound na ito ay ipinakita na nagpapahusay sa sariling produksyon ng nitric oxide ng katawan, na lalong nagtataguyod ng nababaluktot, nakaka-relax na mga daluyan ng dugo at malusog na daloy ng dugo. Para sa mga kababaihan na nasa kanilang 60s, pataas ang pagtiyak na ang mga daluyan ng dugo ay nananatiling nababaluktot at tumutugon ay susi sa pagpapanatili ng malusog na presyo ng dugo at pagtiyak ng matatag na sirkulasyon sa utak na mahalaga para sa pag-andar ng pag-iisip at memorya. Ang pagdadala ng mas maraming berries sa inyong buhay ay isang masaya at madaling gawain. Ang layunin ay maghangad ng humigit kumulang 1 tasa sa isang araw at mas mainam ang iba't ibang uri. Isa sa pinakamadaling paraan ay simula ng inyong araw sa mga ito. Magdagdag ng 1 dakot ng sariwa o frozen na blueberries sa inyong oatmeal o Greek yogurt. Ang mga frozen na berries ay isang mahusay na pagpipilian dahil sila ay pinipitas
at nilalagay sa freezer sa kanilang pinakamainam na pagkahinog na nagkukulong sa lahat ng kanilang mga sustansya at madalas silang mas abot kaya. Maaari ninyo silang i-blend sa isang masarap na smoothie na may kasamang spinach, hindi ninyo man lang malalasahan isang source ng protina tulad ng Greek yogurt at isang likido tulad ng gatas. Bilang merienda, ang isang simpleng mangkok ng sariwang raspberries ay mahirap talunin. Naaalala ko ang pagkonsulta sa isang kaibig-ibig na babae, si Lola Eleanor, isang 70 pataong gulang mula sa Baguio City na nag-aalala tungkol sa kanyang memorya. Nabanggit niya na nakakaramdam siya ng kaunting brain fog. Kasabay ng iba pang mga estratehiya, nakatuon kami sa pagdaragdag ng isang pang-araw-araw na tasa ng pinaghalong berries sa kanyang dieta. Sinimulan niyang tawagin itong kanyang brain food. Pagkatapos ng ilang buwan, iniulat niya na mas matalas ang kanyang pag-iisip, isang pagbabago na kahit na ang kanyang mga kaibigan sa mahjong ay napansin. Bagamat hindi isang lunas sa lahat, ang pagbibigay sa kanyang utak ng malakas na suportang antioxidant ay tiyak na gumanap ng isang papel sa kanyang panibagong kumpiyansa sa pag-iisip. Gusto kong marinig mula sa inyo. Ang mga berries ba ay isang regular na bahagi ng inyong dieta? Naisip nyo na ba ang koneksyon sa pagitan ng kinakain ninyo at kung gaano katalas ang inyong pakiramdam sa pag-iisip? Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang paliwanag na ito tungkol sa berries at kalusugan ng daluyan ng dugo, gawin ninyo akong isang pabor at mag-type ng 1 sa mga komento. Kung hindi ito masyadong tumama, mangyaring mag-type ng 0 upang ipaalam sa akin. Ang lakas ng madahong gulay. Ang ating ika-4 na pagkain ay isang bagay na malamang na sinabi sa inyo ng inyong ina na kainin at tama siya madahong gulay. Ang mga pagkain tulad ng spinach, kangkong at malunggay ay mga hari ng nutrisyon. Gayunpaman ang paraan kung paano itinuro sa marami sa atin na kainin ang mga ito ay hindi palaging pinakamainam. Ang isang karaniwang paraan ay pakuluan ang mga ito hanggang sa malanta na maaaring sumira sa ilan sa kanilang mga maselang sustansya. Ang isa pang karaniwang pagkakamali ay ang pagbuhos ng isang maliit na salad sa isang mabigat matamis o cream-based na dressing na maaaring magpawalang bisa sa marami sa mga benepisyo sa kalusugan. Ang lumang paraan ay maaaring ang pagkakaroon ng isang piraso ng iceberg lettuce na karamihan ay tubig at ituring na sapat na ang inyong gulay para sa araw na yon. Ngunit upang tunay na mailabas ang kapangyarihan ng madahong gulay sa sirkulasyon, kailangan nating maging mas sinasadya sa parehong uri ng gulay at sa paraan ng ating paghahanda nito. Ang kahalagahan ng madilim na madahong gulay ay 2. Una, tulad ng beets, sila ay isang mahusay na mapagkukunan ng dietary nitrates na tulad ng alam natin ay nagiging nitric oxide upang makatulong na mag-relax at magpalawak ng mga daluyan ng dugo para sa pinabuting daloy ng dugo at mas malusog na presyo ng dugo. Ngunit naglalaman din sila ng isa pang kritikal na sustansya para sa mga kababaihan na higit sa ang bitamina K. Ang bitaminang ito ay mahalaga para sa isang proseso na tinatawag na pamumuo ng dugo. Tinitiyak nito na kapag nasugatan kayo ang inyong dugo ay namumuo ng maayos. Ngunit gumaganap din ito ng isang mahalaga at hindi gaanong kilalang papel sa sirkulasyon sa pamamagitan ng pagtulong na maiwasan ang calcification ng mga ugat. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-activate ng mga protina na tumutulong na ilayo ang calcium sa pader ng inyong mga ugat at sa halip ay idirekta ito sa inyong mga buto kung saan ito nararapat. Ang artery calcification ay literal na isang pagtigas ng mga ugat na ginagawa silang matigas at marupok na isang malaking panganib para sa sakit sa puso. Ang isang dieta na mayaman sa bitamina K ay tulad ng pagkakaroon ng isang sopistikadong pulis trapiko sa loob ng inyong katawan na tinitiyak na ang calcium ay napupunta kung saan ito kailangan
at nananatili sa labas kung saan ito maaaring magdulot ng pinsala. Isang mabilis, ngunit mahalagang paalala kung umiinom kayo ng gamot na pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin Coumadin, kailangan ninyong makipag-usap sa inyong doktor bago biglaang dagdagan ang inyong paggamit ng bitamina K dahil maaari itong makagambala sa gamot. Ang pagsasama ng mas maraming madahong gulay ay napakadali. Ang layunin ay maghangad ng hindi bababa sa 1 hanggang 2 tasa bawat araw. Isa sa pinakasimpleng paraan ay simulan ang inyong araw sa pamamagitan ng paglalagay ng isang malaking dakot ng spinach o kangkong sa inyong scrambled egg o omelette. Lumiliit ito ng husto, ngunit nagdaragdag ng malaking nutritional punch. Sa halip na basehan ng iceberg lettuce para sa inyong mga salad, lumipat sa isang halo ng baby spinach at iba pang madilim na gulay. Lagyan lamang ito ng olive oil at suka upang lumabas ang mga sustansya. Ang malunggay ay mahusay sa mga sopas tulad ng tinola o monggo. Maaari rin kayong maggisa ng pechay na may bawang para sa isang mabilis at masarap na side dish. Naaalala ko ang isang kliyente na nagngangalang Tita Barbara mula sa Tagaytay. Sa edad na 65, siya ay isang masugid na hiker, ngunit nag-aalala siya tungkol sa kanyang bone density at sa pagpapanatili ng kanyang aktibong pamumuhay. Nagtrabaho kami sa pagpapataas ng kanyang paggamit ng kal at malunggay hindi lamang para sa calcium, kundi para sa napakahalagang bitamina K upang idirekta ito ng maayos. Naramdaman niya ang kapangyarihan na malaman na gumagawa siya ng mga proaktibong hakbang upang suportahan ang parehong lakas ng kanyang buto at ang kalusugan ng kanyang puso, isang kombinasyon na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na patuloy na akyatin ang mga bundok na kanyang minamahal. Kumustahin natin muli. Ano ang nararamdaman ninyo tungkol sa madahong gulay? Ito ba ay isang pang-araw-araw na pagkain o isang bihirang bisita sa inyong plato? Kung ang pag-aaral tungkol sa papel ng bitamina K sa pagpapanatili ng pagiging flexible ng mga ugat ay isang kapaki-pakinabang na bagong impormasyon para sa inyo, mangyaring mag-type ng 1 sa seksyon ng mga komento. At tulad ng dati, mag-type ng 0 kung hindi ito tumutugma upang maayos ko ang aking diskarte sa hinaharap. Ave, ang kaginhawaan mula sa oats. Sa wakas dumating na tayo sa ating 5 at huling pagkain, isang nakakaginhawa at makapangyarihang pagkain na naging paboritong almusal sa loob ng maraming henerasyon ng oats. Sa loob ng mahabang panahon, ang payo para sa pamamahala ng mataas na kolesterol ay nakasentro sa gamot at pag-iwas sa mga pagkaing may mataas na kolesterol tulad ng mga itlog. Habang mahalaga ang mga gamot para sa marami at ang payo sa pagkain ay may mabuting intensyon, alam na natin ngayon na ang dietary cholesterol ay hindi gaanong nakakaapekto sa mga antas ng kolesterol sa dugo tulad ng inaakala natin noon. Ang mas malalaking salarin ay madalas na saturated fats, trans fats at asukal. Ang lumang paraan ay nakatuon sa pagharang sa pagsipsip ng kolesterol, ngunit madalas nitong napalampas ang pagkakataon na aktibong alisin ang labis na kolesterol sa katawan. Ito ay isang hindi kumpletong estratehiya na nag-iwan sa maraming tao na bigo kapag ang kanilang mga numero ay hindi gumagalaw sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap. Dito ipinapakita ng oats at particular ng oatmeal ang kanilang tahimik na kapangyarihan. Ang susi sa kanilang pagiging epektibo ay isang partikular na uri ng soluble fiber na tinatawag na beta-glucan. Kapag kumakain kayo ng oatmeal, ang beta-glucan na ito ay bumubuo ng isang makapal, mala-gel na substance sa inyong digestive tract. Isipin ang gel na ito bilang isang malagkit na espongha na gumagalaw sa inyong sistema. Ang pangunahing trabaho nito ay bitagin at kumapit sa mga bili acid na mayaman sa kolesterol na pumipigil sa mga ito na muling masipsip sa daluyan ng dugo. Pagkatapos,
ay natural na inilalabas ng inyong katawan ang nakulong na kolesterol na ito upang gumawa ng mas maraming bile, acid, na kailangan para sa panunaw. Kailangang kunin ng inyong atay ang LDL cholesterol, ang masamang uri mula sa inyong daluyan ng dugo. Ito ay isang maganda at natural na proseso para sa pagpapababa ng inyong mga numero ng LDL cholesterol. Ang regular na pagkain ng oats ay tulad ng pagpapadala ng isang cleanup crew araw-araw upang aktibong alisin ang labis na kolesterol sa inyong sistema na isang mas proaktibong estratehiya kaysa sa simpleng pag-iwas dito. Ito ay humahantong sa mas malinis, mas bukas na mga ugat at isang mas malusog na puso. Ang pagtamasa ng mga benepisyo ng oats ay parehong abot-kaya at madali. Ang pinakamahusay na pagpipilian ay ang steel-cut o old-fashioned rolled oats dahil hindi sila gaanong naproseso at may mas mataas na fiber content kaysa sa mga instant na uri na kung minsan ay may mga idinagdag na asukal. Ang isang serving ay karaniwang kalahating tasa ng tuyong oats na nagiging isang saganang bahagi kapag naluto. Ihanda ito gamit ang tubig o gatas. At sa halip na lagyan ito ng brown sugar, lagyan ito ng ilan sa mga berries na tinalakay natin kanina para sa dobleng dosis ng suporta sa sirkulasyon. Magdagdag ng isang budbod ng cinnamon na mahusay din para sa regulasyon ng asukal sa dugo at isang kutsara ng walnuts o almonds para sa malusog na taba at kasiya siyang lutong. May isang Ginoo akong nakatrabaho si Mang David, isang 69 taong gulang na retiradong bombero mula sa Quezon City na ang LDL cholesterol ay matigas na mataas sa kabila ng gamot. Inamin niya na ang kanyang almusal ay madalas na isang matamis na tinapay o wala. Gumawa kami ng isang simpleng pagbabago. Sinimulan niya ang bawat araw sa isang mangkok ng steel-cut oats na may blueberries at walnuts. Pagkatapos ng 3 buwan, nagulat ang kanyang cardiologist. Ang kanyang mga numero ng LDL ay bumaba ng karagdagang 15%, isang makabuluhang pagbabago na iniugnay ng kanyang doktor ng direkta sa makapangyarihang pagdaragdag na ito sa dieta. Naramdaman ni David na mas may kontrol siya sa kanyang kalusugan kaysa sa mga nakaraang taon. Ito ang nagdadala sa atin sa ating huling check-in. Ang oatmeal ba ay bahagi ng inyong routine? Alam ba ninyo kung paano aktibong gumagana ang soluble fiber upang alisin ang kolesterol sa inyong katawan? Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang practical na tip na ito, lubos akong magpapasalamat kung mag-type kayo ng 1 sa mga komento sa ibaba. Kung hindi, ang 0 ay pantay na nakakatulong para sa aking pag-aaral. Ang landas tungo sa kalusugan. Kaya saan tayo pupunta mula rito? Naglakbay tayo sa masiglang mundo ng beets, ginalugad ang malalim na tubig, kung saan lumalangoy ang salmon, nasiyahan sa makukulay na berries, pinahalagahan ang lakas ng spinach at malunggay at natagpuan ang kaginhawahan sa isang simpleng mangkok ng oatmeal. Natutunan natin na ang tunay at pangmatagalang suporta para sa ating sirkulasyon ay hindi tungkol sa pagkakait o parusa. Ito ay tungkol sa masaya at estratehikong pagdaragdag. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa magandang mekanismo ng ating mga katawan at pagbibigay sa kanila ng eksakto kung ano ang kailangan nila upang umunlad. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang kapangyarihan upang linangin ang isang buhay ng enerhiya, kalinawan at kumpiyansa ay nasa inyong mga kamay, na sa inyong sariling kusina. Hindi ito tungkol sa isang kumpletong pagbabago sa isang gabi. Ito ay tungkol sa pagpili ng isang bagay. Marahil sa linggong ito, magpasya kayong magdagdag ng isang dakot ng kangkong sa inyong itlog sa umaga. O marahil ay papalitan ninyo ang inyong panghapon na biskwit ng isang mangkok ng sariwang prutas. Ang mga ito ay hindi maliit at walang kabuluhang gawain. Sila ay malalim na pahayag ng pangangalaga sa sarili at paggalang sa kamanghamanghang katawan na nagdala sa inyo sa isang buong buhay ng mga karanasan. Mahalagang aral. Ang aking huling payo ngayon
ay higit pa sa anumang iisang grupo ng pagkain. Ito ay ang harapin, ang inyong kalusugan na may diwa ng pag-usisa at kabaitan, hindi paghusga. Ang inyong katawan ay patuloy na nakikipag-usap sa inyo sa pamamagitan ng mga bulong. Isang pakiramdam ng pagod, isang kurot ng sakit, isang sandali ng brain fog. Sa pamamagitan ng pag-aalaga nito sa mga makapangyarihan at simpleng pagkaing ito, natututo kayong makinig ng mas malapit at tumugon ng may pagmamahal. Kayo ay nagiging isang aktibong kasosyo sa inyong sariling kapakanan. Ang pinakadakilang aral na itinuturo sa atin ng buhay ay ang maliliit at tuloy-tuloy na mga pagpipilian na pinagsama-sama sa paglipas ng panahon ang siyang lumilikha ng pinakakahangahangang mga resulta. Ang pag-aalaga sa inyong kalusugan ay isang gawa ng paggalang sa sarili na umaalingaw-ngaw sa bawat iba pang aspeto ng inyong buhay na nagbibigay sa inyo ng lakas at sigla upang magpakita bilang ang masigla, marunong at kahangahangang babae na kayo. Ano ang isang maliit na hakbang na inspirado kayong gawin pagkatapos ng ating pagsasama ngayon? Ito ba ay ang pag-roast ng ilang beets, pag-bake ng isang piraso ng isda, o pagsisimula ng inyong araw sa oatmeal? Lubos akong mapaparangalan kung ibabahagi ninyo ang inyong pangako sa mga komento sa ibaba. Ang pagpapahayag ng inyong intensyon ay isang makapangyarihang unang hakbang sa paggawa nitong isang katotohanan. At kung nakahanap kayo ng halaga at pag-asa sa ating talakayan, mangyaring isaalang-alang ang pagbabahagi nito sa isang kaibigan, isang kapatid, isang kapitbahay, o sino mang babae sa inyong buhay na karapat-dapat na maramdaman ang kanyang pinakamahusay. Salamat sa pagbabahagi ng inyong oras sa akin. Maging malusog po kayo.